At ganito po ang sinasabi, sapagkat nilagak ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumungkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa amin. At kayo din naman hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kahit sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsigal ka tayo lang. Muli ang banal, nagpapasalamat kami sa buhay at kalakasan aming taglay hanggang sa oras na ito. Maraming salamat po Diyos sa lahat ng biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon Diyos, at tinataas namin sa iyo sa umaga po ito ang tinapay mo ng libalura. Ganon din ang katas ng ubas na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amang banal, basbasan mo po ang mga bagay na ito na siyang nagsisilbing kalakasan, maging kalusugan ng aming banlo katawan at ganon din ang aming mga pagkataong loob. Tinadalangin namin naman na bago namin tanggapin ang mga bagay na ito ay maging karapat-dapat tuwa kami at patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan na Diyos. Aming lahat ng ito ay aming tinataas, dinadalangin, hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus na yung Panginoon tagapagligtas. Amen. At diba pa naman po tayo sa ambagan para sa mga banal. At hindi ko akong babasa dito sa 1 Corinthians 16, verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inyong gusto sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod, magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa, upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpapalit. At awitin pa natin yung count your blessings. When upon life billows your tempests, pray, sing. When upon life billows your tempests, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po yung manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Hindi po patuloy ang aming salamat sa iyo sa buhay kalakasan namin kailangan sa mga oras na ito. Maraming salamat po Diyos sa mga salapi na aming nakita ito na patuloy na nagkapalog ng bawat isa.
Dalangin namin po Diyos na ikawin nawa ang masarap nito sa pagpapalaganap ng sandakong ito at makatulog sa ibang mga kapatid namin na nangangailangan ng pinansyal. Patuloy po kami pagpalain naman sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Patuloy mo kami ingatan sa mga pagkakaparoon, sa aming mga trabaho. Nawa patuloy ka sumamin ng Diyos. Patuloy kami humingi Ama ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na nagpas ko. Ang lahat ng ito aming tinataas, tinadalangin, hindi sa tanging pangalan ni Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Yun ang mga kapatid, lalo po kayo natanungan. Yes, Papa, Sister Grace. Brad, yung nag-exist na yung the pen picture bago pa pumasok si Moses. Hindi po. Ang tentasyon po, yung 5 books of Moses is actually written by Moses. Written po. Pero, di ba sabi niyo kanina, hindi niya naabutan yun. Yes, yan po ay isang bagay na kinoconsider po ng mga critics na sinasabi nila, particular po yung Book of Genesis na hindi raw po sulat ni Moses. Kaninong kalakian ng galing po yun? Kaya yun po ay, actually yun po ay sadyang sulat ng ating na Moses, sapagkat unang-una po, marami po nagpapatotoo, unang-una po ang ating Panginoon si Kristo, yung mga propeta, at gaya po na sinabi po natin, yung mga pangalan at mga pangyayari po sa aklat ng Genesis, ito po ay sinipi at kinog sa mga aklat po ng Lumang Tipan at gayon po sa mga aklat ng Bagong Tipan. So, sila po ay nagpapatotoo ng authenticity at tinatawag na inspiration po ng aklat ng Genesis. So, yung sa susunod po, tatalakayin po natin yung tawagin po yan, yung tinatawag na document hypothesis. Yan po ay lumitaw lamang po noong 1800. Yes po. Brad, yung tungkol sa kaligtasan ni Kristo, di ba? Noong unang panahon, hindi pa naisisilang si Kristo, hindi pa nagsisira. Bakit niya nailigtas yung mga tao sa unang panahon sa Lumang Tipan? Yan po yung hiwaga na sinasabi na lumapis pa si Pablo na natatago. Pansinin po natin, basahin po natin yung aklat ng Roma Kapitulo 16:25, hindi ako nagkakamali. Simulan po natin sa 25, 25 ang 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangalan ni Jesus ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng walang panahong walang hanggan na dapat na hayag na ngayon sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa pinagputos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. So ito po, mapapansin po natin dito sa bawat bahagi po rito bago mamatay ang ating Panginoon si Kristo, lahat po sila ay naligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay naligtas sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para po ganito po yan eh. Sino pa yung mga maliliit na anak? Kung tayo po ay may kaya, at tayo po mayroong mga anak, no? Minsan po, ang mga may mga kaya, sabihin po yan, ay itong isang aking mansyon. No? Yan ay sa aking anak. Paglitan niya kanya yan. O minsan naman po, wala pa po yung anak, sisilang pa lang, kaya sa ipaara sa ating magiging. Diba? Ibinibigay na. Existido na siya. Ngayon, kapag ipinanganak yung bata, lumaki yung bata, pero hindi ibinigay ng magulang, anong sasabihin sa magulang? Sino